Hi guys, welcome back to our channel. So after 1 year nga, sa wakas na diagnose na rin si Rich Dale. Kung anong level nga ba ng autism na meron siya. So balikan muna natin guys, itong video nung last year, nung time na nagpa-schedule kami sa developmental pedia. 1 year ang inantay namin para dito. Ayan nga guys, nakikita nyo na chine-check up siya. Ang nakakatuwa dito guys, magaling mag-handle yung intern na nag-check up sa kanya. Napapasunod niya kasi si Rich Dale. So tara, balikan natin itong video bago yung mismong follow-up check-up niya ngayong taon. So, paglabas namin, pinakain ko siya ng ice cream para naman mahimas-masahan kasi medyo tinutopak na siya. Inabot na kasi kami ng hapon. Napagod talaga siya kasi maghapon siya naglaro, takbo. Pero nag-enjoy naman siya kasi gusto naman niya yan, nagkagala siya. So yun nga guys, naka-line up si Rich Dale next year pa para sa neurodevelopmental pedia. Doon pa lang malalaman kung meron nga siyang autism. Share ko lang guys, maaaring hirap sa pagsasalita at pakikitungo sa ibang mga batang may autism. Pero hindi dahil hindi nila napapakita ito ay ibig sabihin wala na silang nararamdaman. Ang mga taong may autism ay nakakaramdam din ng mga emosyon. Minsan ay parang wala silang interes sa ibang tao. Pero ang katotohanan ay nahihirapan lang silang ipahayag ito. Minsan ay nahihirapan lang silang intindihin ang mga damdamin at emosyon ng ibang tao. At sa kasamang palad, inaakala ng iba na marahas at bayolente ang mga batang may autism. Subalit, gaya ng ibang bata, gusto rin lang nilang makipaglaro at magkaroon ng mga kaibigan. Maaaring makatulong ang pagsasailalim sa therapy. Yun nga, yung therapy na gagawin sa kanya after niya ma-diagnose. Para matuto silang magpahayag ng kanilang emosyon at makitungot sa iba sa tamang paraan. Sabi ng General Pedia Doctor sa akin, ipagpatuloy lang daw yung pagtuturo sa kanya para mas matutunan niya yung pagsasalita at yung mga tamang pagkilos. Para habang nag-aantay na ma-check up siya at ma-diagnose ng neurodevelopmental pedia, umuusad na o nag-i-improve na kung ano yung mga kaya niya gawin. So guys, samahan niyo ako sa aming journey. Alamin natin kung meron nga bang autism si Rich Dale. So ngayon ay April 13, 2024. Nung nakaraang taon, kami dalawa lang ni Rich Dale. Ngayon, kasama na namin si Richard. Gusto rin niya kasi malaman agad kung ano nga ba ang magiging diagnose kay Rich Dale. So dumaan muna kami dito sa Quiapo kasi dito yung mabilis na sakayan papunta sa UST. Nag-start nga pala mag-aral si Rich Dale nung last year din sa daycare. At ngayon nga graduating siya. Kung ikukumpara ko si Rich Dale last year sa ngayon, napansin ko na mas naging madaldal siya at ayun nga, nasasabi na niya yung mga gusto niya at saka pag may nararamdaman siya, nasasabi na niya. Mamaya ipopost ko yung diagnosis ni Rich Dale. So nung dumating nga kami dito medyo maraming tao. Dumating kami 10 AM. Kaya para hindi siya mainip, nagdala ko ng mga libro. Marami na rin nagbago kay Rich Dale kumpara sa dati. Kaya lang parang mas napapadalas yung tantrums niya. Tsaka napansin ko nananakit na siya, hindi tulad dati, tahimik lang siya. Ngayon kasi kapag hindi niya nakuha yung gusto niya, namamalo siya. Medyo nahihirapan ako sa kanya kasi may time na sumisigaw siya. Pag napapagalitan siya, namamalo siya. Ayaw niya rin na magagalit ka sa kanya. Iiyak siya. Tapos sasabihin niya, ayaw galit mommy or ayaw galit daddy. Ibig sabihin niya doon, ayaw niya na magagalit sa kanya. Kaya minsan,
pinapaliwanag ko sa kanya kung bakit nga ba siya pinapagalitan. At pagkatapos nga ng mga ilang oras, natawag na rin yung pangalan ni Richdale. Nung pumasok kami doon, chinek up muna siya, in-interview, inalam nila kung ano yung mga pagbabago, anong update sa kanya. Pagkatapos nun, nagbigay na ng diagnosis ang doktor. At ayun na nga. Gaya ng inaasahan ko, expected ko na talaga, meron talaga siyang autism. Pero bakit kaya ganun? Kahit pala expected na natin, mabigat pa rin sa pakiramdam pag nanggaling mismo sa doktor. Siyempre, wala namang magulang nagugustuhin na magkaganito yung anak. Isa sa kinakatakutan natin, paano sila pag wala na tayo? Kakayanin ba niya mag-isa? Marami tayong naririnig na payo. Pero, siyempre, iba pa rin yung mismong nararanasan. Akala lang nila madali, pero sobrang hirap. Pero isa sa pinakamalaking tulong na magagawa mo sa anak mo acceptance. Siyempre, paano mo matutulungan ang isang tao kung hindi mo alam kung anong problema sa kanya? Paano mo matutulungan ang anak mo kung hindi mo tanggap kung anong meron sa kanya? Kailangan nating maging malakas o matatag dahil sa atin din sila huhugot ng lakas ng loob para harapin ang mga pagsubok sa hinaharap. Sa totoo lang, marami pa akong gustong malaman tungkol sa sitwasyon ni Richdale. Kaya nagre-research talaga ako at isi-share ko yun sa mga videos namin. Sana ay patuloy nyo kaming suportahan sa aming mga videos. Samahan nyo kami ni Richdale sa kanyang autism journey. Ano yung makain mo? That is? Good. Basa mo.